Welcome dear Capricorns, no? So sa pagtatapos ng Nobyembre, ang focus natin yung pag-finalize ng long-term plans mo, ang pag-alis ng mga unnecessary burden at ang pagkamit ng material emotional stability at pati kung anong ang emotional gift na ibibigay sa no? So ito yung huling kabanata ng Nobyembre, no? Na iiwan mo at kasama mo para sa December, no? Ayan, so medyo hinaan nyo lang po ang inyong sounds, no? At medyo malakas po ito. Pero alam ko naka-nose, parang naka-nose noise filter yata ako no? Pero okay lang yan. So, ang importante ang intentions natin, no? So, magki-cleanse muna tayo, no? Okay? For card spread. Ang bita. Anong final action? Ang cleanse mo po. Ayan. Ayan, no? Capricorn. So, kailangan magandang ating no, ang ang paparating na Disyembre. So dapat may action din tayo itong Nobyembre, no? Parang ito yung November 15 to 30 to 30 po, no? So titingnan natin kung anong dapat mong kuan at dapat mong bitbitin sa iyong journey ng kailangan ng aksyon sa Nobyembre, no? Para maghahanda tayo sa iyong Disyembre. No, wag tayong papayag na may bitbit tayo papuntang Disyembre, no? Ayan, para po ito kay Capricorn. Capricorn. Right? Ano pong dapat niyang iwan? Ano pong dapat iwan ni Capricorn? Swords in reverse. Ayan. Ang dapat niyang i-retain. Ano po ang dapat niyang i-retain? Right? Dapat niyang malalayo ako sa wait. Ang dapat i-retain. Ang dapat niyang i-retain. Dapat niyang i-retain. At umaksyon itong Disyembre. Wow, temperance. I-retain daw ang control mo. Capricorn, this is very nice. Ano pong dapat niyang i-action? Dapat niyang nakamahirap na aksyon. Dapat niyang gawin. Yan ka, Four of Cups in reverse. Po ang regalo, ano po ang kanyang regalo sa nabibit-bitin papuntang Disyembre. Regalo, wow, strength, lakas, ang ganda nito, Capricorn. I think this is a very, very beautiful reading. So, syempre, kukuha tayo ng tahe din kay Angel of Abundance na who take care of your career and finances. No? Syempre, kompleto dapat. Para po ito kay Capricorn. Para kay Capricorn. Kaya sa kanyang karera at pinansyal. Paano po siya lalago? Face your financial fear. Ka matakot. Harapin mo yan. Kung may utang harapin mo, sabi. No? Dapat kang bayaran, harapin. Pero mahirap bayaran yung utang na loob, no? Tama dyan. Kaya, so tignan din natin kung anong guidance na ibigay din ng ating Archangel at kung sinong Archangel ang gagabay sa'yo sa iyong paglalakbay, no? Sa huling Nobyembre.
paglalakbay ng Disyembre ay papunta sa Disyembre. Ano pong mensahe? Ano pong dapat niyang alang-alang? Yan, spiritual understanding, ah, kung saan ka naman dapat mag-focus. Tayo kung saan dapat mag-focus si Capricorn. Ito yung kung ipaalam ng soul mo sa iyo na saan ka daw dapat sa sarili mo, no? Saan po dapat mag-focus si Capricorn? Saan po dapat mag-focus si Capricorn? Dapat mag-focus si Capricorn. When was the last time I couldn't stop laughing or smiling? Ayan. Tawa-tawa din pag may time, ha? Mukhang ano kayo, very seryoso yata at kayo, eh, no? So, okay. Siyempre, ang affirmations ng angel whisper natin, tingnan natin kung guidance na. Kung ano ring affirmation na dapat mo ring gawin. Kakatulong sa iyong Nobyembre, no? Para mabitawan ang dapat bitawan. No? Till number. Wow! Alignment. This is 7-7. Lucky number to, ha? Maganda to. Nare-recognize daw ang iyong ano, progress. Kaya nak, meron kang ano dito, no? Ang kailangan mong bitawan, Ace of Swords in reverse. Ang kailangan mong isama, dalhin ang temperance at ang aksyon. Ito ang Four of Cups at ang regalo is strength, no? Tapos mamaya na po natin ipapaliwanag itong ating mga oraculo card. So kung makikita mo, no, andito yung ito yung huling kabanate spread na ginamit natin. Kumbaga ito yung parang nagpapakita ng isang conflict sa pagitan ng kawalan ng mental clarity, Capricorn, at labis na balance din. So, ang final journey mo bago mag-Disyembre, yung parang tungkol sa pag-alis ng boredom at pagtitiwala sa yung inner strength para sa alignment mo, no? Para you're on the right path, no? So, ang kailangan mo talagang bitawan dito, ito yung sabihin natin, ang kawalan ng mental clarity. And this is Ace of Swords in reverse, no? At ito rin yung sinasabi na parang breakthrough at katotohanan kapag naka-reverse siya, nagpapahiwatig naman ng ito yung pagtanggi, makita ang mga katotohanan, sobrang overthinking na walang aksyon, o ang miscommunications na dulot ng confusion mo. No? So, kailangan mong bitawan ang tali na pumipigil sa mga isip at sa maglakas ng loob din na maging prangka ka, no? So halimbawa, no, sa emotional na nakikita natin dito, bitawan mo yung pag-ikot-ikot ng argument o paikot-ikot na argumento or pagsabi nilang hindi katotohanan or sabihin natin yung pagsisinungaling din o ibig sabihin din pati yung pagpiplease sa tao para lang maano, para lang kumbaga may parang magwa-white lies ka na para ma-please ang tao, no? Parang ganon.
So, pigilan din daw 'yan at saka yung sabihin natin is tapusin yung mga cycle na overthinking din, 'no? O sabihin natin mga overthinking sa mga maliliit na issue. Sobra mong iniisip, sobra mong talagang na binibigyan ng pansin, na nakakapag-isip ka na sometimes ng mga negative na na-attract mo na, 'no? Dahil too much thinking of sabihin natin na sa konting maliit na bagay, sinasakop na yung buong utak mo, parang gano'n, no? So, ibig sabihin, iwan na daw 'yan, kaya naka-reverse ang Ace of Swords mo. So, ito rin yung pagdating naman sa decision, yung sa mga desisyon mo, kailangan mong bitawan ang takot na tingin mo is mali ang idedesisyon mo or mali ang sasabihin mo. So, ibig sabihin gumawa ka ng final call o sabihin natin final call sa commitment o sa future na plano ninyo, 'no? Sa relationship o sa proyekto, no? So, kung makikita mo rito na andito ang temperance mo. Ang dapat mo raw isama sa iyong paglalakbay, sa iyong journey sa papuntang Disyembre. Bitbitin mo daw ito, no, na itong Nobyembre. Baga ito yung lakas, value, or sinasabi nating attitude na kailangan mong panatilihin ay yung abilidad din. Ito yung abilidad na maging patience ka, balance ka, at calm sa ilalim ng mga pressure na yan. No? So, ang temperance kasi ito yung balance, no? Patience at moderation. Pag-i-retain mo ang iyong mga calm at composed na approach. Yung pagiging mahinahon, no? Lalo na kapag nagkakaroon ka ng emotional na chaos, no? You're still serene and calm ka, no? So, andiyan dyan din yung patience na nananatiling sa'yo na nagiging stable ka sa trabaho, no? Or sabihin natin sa relasyon din. No? So, sa alimbawa, ang iyong kakayahang pinaparetain ito kasi ito yung kakayahang mong i-blend ang passion sa logic, no? Sa yung huwag kang maging sobrang cold din, no? Because that is Capricorn, sometimes cold, no? Ngunit huwag ka naman ring overreact, no? Kumbaga, panatilihin mo ang middle ground nung nasa gitna ka lang, no? So, ipinare-retain din ito kasi ang iyong patience sa long-term goal ay, kumbaga, napakahaba ng PC mo. You got the balance and harmony when it comes daw sa mga proyekto na nagtatagal na nadidelay. Parang you're just easy go, not ano, no, not, parang easy ka lang. Yeah, you're very calm, parang ganon. You can control, parang tingin mo na you could take care of it very well, no? So, ito rin yung sinasabi ng sabihin din natin na huwag ka ring magmamadali sa reward. I-hold mo ang faith mo rito, no? Lalo na yung faith na darating ang success sa iyo. No? Kumbaga, huwag kang magmadali ng reward. Kumbaga, i-hold mo lang ang paniniwala mo na darating ang success. Yan lang, yung faith lang daw muna, no? Wag mo muna antayin ng reward. Faith lang muna na darating ang tagumpay sa iyo na. No? So, bring this sa bitbitin mo 'to sa buwan ng Nobyembre, dalhin mo ng Disyembre, 'yan ang sabi, no? So, andito naman tayo sa iyong ano, sa iyong final action na ngayon na Four of Cups ito, no? So, ito yung huling matapang na actions na kailangan mong harapin or gawin o sabihin natin magising ka sa reality, no? Kumbaga tanggapin ang mga opportunities o i-release ang apathy, no? So, ang Four of Cups reverse, ito yung sabihin natin steering o pag-alis sa emotional apathy at boredom sa pagiging bored. Pag ang action mo yung labanan mo ang resistance mo sa change. No? O maghanap kasi maraming ayaw magbago, no? Parang nire-resist mo talaga, no? Kasi natatakot sa pagbabago. You know guys, ang pagbabago is very safe. Pag try new things, no? Ganyan, para medyo natatakot ka na kumbaga komportable ka kung sa anong nakasanayan mo. No, dahil tumatakbo ang panahon so dapat ano tayo, go on with the flow, 'di ba? So parang tinitigil mo, ganun pa rin yung paniniwala mo, yung style mo sa trabaho, yung style mo sa relationship, no? Kaya paulit-ulit parang nagiging cycle. So sometimes we need to do some changes kay natin, no? So so kung makikita mo dito, ito ang pinaka-aksyon na dapat mo daw gawin, no? Pag labanan mo yung resistance labanan mo yung resistance mo sa change or
maghanap ka ng excitement, no, sa or kaligayahan sa present na situations mo, sa current relationship mo o sa current na karera mo, no? Maghanap ka ng kasayahan diyan. No, yan ang pinakamatapang na aksyon na dapat mo daw gawin sa Nobyembre, no? And then pag nagawa mo yan, ito ang iyong regalo. Look at that, strength, no? So, pa tayo. Maliwanag na po ba ang Four of Cups sa inyo? Okay na yan, no? Or magbigay pa tayo ng example, no? Halimbawa, kung may offer or sabihin natin mayroon kang offer o gesture na nai-ignore mo noon, kumbaga dahil bored ka, so ngayon yung action mo, kumbaga ang action mo yung tanggapin mo ito ng buong puso, no? I-express mo na very thankful ka at very gratitude, no? Kumbaga, wag ka na magpalipas ng ano, wag ka na marami ka nang na-miss opportunity dati. Ngayon tanggapin mo lahat 'yan. Kunin mo, bitbitin mo 'yan sa Disyembre dahil diyan ka magiging successful at magiging matagumpay, no? Kumbaga, pag may inalok sa'yo, be thankful. Pag may binigay sa'yo, be thankful and grateful, no? Show your some a little bit gratitude. Ayan. So, andito rin yung sinasabi natin sa ano rin, halimbawa, no, sa life routine mo. Baguhin ang routine ninyo, no? Kagaya ng sinasabi ko, halimbawa, yung magta-travel, magde-date sa bagong lugar, no? Parang ganun ba? Yung action mo yung sadyain ang pag-i-inject ng joy at new perspective, no? Ang purpose mo is para maging masaya ka, no? At saka yung para din makagain ka ng bagong pag-iisip or new perspective na pilit mong pinipigilan din kasi yung ano no? Parang pinipigilan mo ang changes, no? Dahil nga dito sa Four of Cups na to, no? So, yan lang, napakadali, di ba? Napakasimple na ng hamon sa'yo. Kumbaga, tanggapin mo yung bagong darating na sitwasyon man, no? O tao man, or sabihin natin sa relationship din, kung kailangan baguhin, dati madada ka sa asawa mo, ngayon medyo wag ka na magdada, ano, parang gano'n. O, yung kayo naman mga lalaki, kung lagi kayong late umuwi, no? Yan, agahan nyo naman ng umuwi. O, di ba? Parang ganun lang po yan. So, ito yung regalo, no? So, ito yung emotional gift sa Disyembre, no, na pinangako sa iyo itong ngayong Nobyembre, no, kung magagawa mo yan na. So, ito yung strength. Kapag ang ginawa mo yung action na yan, na naging open ka, ginab mo lahat ng alok sa iyo or opportunity and you say thankful and grateful. No, kumbaga ito yung magiging regalo mo sa Pasko, bagong taon, no? Ay kumbaga ito yung matinding inner strength to na, yung talagang courage, compassions at control. No, some of you naman, no, sa pag-ibig baka may dumating sa inyong Leo energy, no? Na magbibigay ng tulong dito para sa inyong Four of Cups. No, dito sa siguro magdadagdag saya at sabihin din natin, magdadagdag siya ng saya or sabihin natin magbibigay siya ng new perspective sa'yo. Kasi yan ang importanteng challenge mo ngayong November na dapat mong gawin, no? Para sa December, may bit-bit kang strength, no? So, ito yung sabihin natin na ito yung kailangan ng strength because ito yung tunay na mastery sa sarili mo. Pag ito rin yung pagkakaroon mo ng gentle power, no? Kumbaga mawawala ang self-doubt mo rito, no? Because ang gift mo ay ang abilidad na i-handle ang anumang challenge, ang anumang mga matatapang, bawa mga bata umiiyak-iyak. Kaya mo silang i-tame, kaya mo silang patahanin, no? Halimbawa may nagwawala, kaya mo silang i-stopin, no? Bawa may nagkakagulo, pwede kang maging referee, parang ganyan ang strength, no? Na energy, no? Pero hindi ko naman sinabi na sasabak ka dun, ha? Maski hindi mo away, wag kang sasabak. This is just parang ganun lang po ang example natin, no? Pag you could handle ang anumang challenge, hindi lang sa ibang tao, but lalong-lalo na para sa sarili mo. Binigyan ka ng ability. Ito yung gift mo na i-handle ang anumang problema o challenge na may grace at composure. Hindi lang yung basta yung challenge na yan na gagawin mo, kundi magiging parang composure, grace, at parang elegant ang dating mo, no? Nakukuha mo? So, ito yung bigyan pa natin ng linaw, no? Halimbawa, yung pag-alis mo sa apathy na Four of Cups in reverse, ito yung pagkakaroon ng clear intention. Dahil ang Ace of Swords mo rito, ito yung magbibigay sa'yo ng tunay na courage, ang strength.
no? Na kailangan mo ito kasi para sa long-term commitment mo sa sarili mo at sa mga relasyon, sa mga sitwasyon, sa karera, no? Strength, tapang, no? At isipin mo, yung ulit-ulitin mong panoorin itong reward mo dahil this is very useful na madaling gawin, no? At isipin mo na pag even though na nasa middle ka ng challenge, you're still elegant, composed, no? Very graceful mong hinaharap ang mga hamon, no? O, 'di ba? Gusto natin 'yan. Mas mataas pa 'yan kaysa sa material na marireceive natin na itong emotional gift na binigay sa inyo, no? 'Yan. So, kung makikita mo rin dito, andito ang Angel of Abundance. Yan, harapin mo with composure 'tong mga utang. Kung may utang ka, harapin mo dahil kaya mong harapin. Huwag magtatago, kumbaga explainan niyo lang, no? Parang gano'n. Hindi ko na sinabi lahat may utang kayo, hindi po 'yan. Kumbaga ito rin yung sinasabi, Angel of Abundance, na harapin your financial fears, no? You could face your financial fears by using your strength talaga, no? O baka marami kayong utang sa mga inaanak nyo, no? December, ayan, dadalhin nyo raw. No, hindi mo kailangan magtago, sabihin mo lang, "Oh, I love you." Ano ba naman letter na lang ng ibigay mo, parang kainin mo na lang, 'di ba? You don't need to give some ng money. Parang gano'n po ang gusto kong sabihin na kung bakit napakahalaga ng strength, no? So ayan, siguro kaya tapos binigyan ka na rito. Siguro some of you, marami nagtatago ng utang, no? Hindi ko sinabing lahat kayo, pero may nakikita tayo siguro itong mensahe 'to, may utang siya na dapat sigurong harapin. Kaya bibigyan ka ng strength ng universe, no? And then, ito rin yung sabihin natin, mahaharap mo ng maayos, compose, at magiging positive ang outcome, no? Maski hindi ka pa makabayad, at least magiging positive ang outcome because you have this strength. Hindi ko naman sabihin na iwasan nyo yung utang ninyo, no? Kumbaga, may utang kayo. Hindi lang po ito kasi hindi lang ito sa utang ng financial, pero kasama ni rin yan. Ito rin yung face your financial fear din. Ito rin yung siguro yung mga takot din sa utang na loob ang pinakamahirap bayaran, no? Parang nakukuha niyo po ba? Meron kang strength dito. Pwede mong putulin na 'yan. O matagal na kitang sinisilbihan, no? O tapos na sana ang utang ko, parang gano'n. You have the right na magsalita kasi kumbaga pinakita 'to, may purpose 'to, itong guidance natin, no? Iharap mo raw yung financial fears. So, okay, babasahin ko 'to, when you are honest with yourself, ayan, acceptance din ang sinasabi rito. When you are honest with yourself about sa takot mo sa maging success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you realize that you're in a path of nothing to fear and that every successful person has struggled with the release and self-doubt. Sinasabi dito, no? Kung, acceptance, aminin mo na talagang may takot ka hindi lang natatakot ka maging successful at natatakot ka rin na maging failure, 'no? Bakit? Kasi iniisip mo yung ibang tao sa'yo is parang, baka magalit sila, may maraming magagalit kapag pag nag-failure ka. 'Pag naman success ka, marami rin magagalit at kumbaga marami rin maiinggit, 'no? Ibig sabihin nagpapakontrol tayo sa takot na 'yan kaya hindi tayo umaasenso, 'no? Pero ngayon, 'no, ngayon, sinasabi ng spirit guide kasama mo si strength, harapin mo 'yang kinakatakutan mo na maging successful. Bakit ka natatakot maging successful? No, kasi 'yan nga yung takot na yung mga nasa taong paligid din natin na, ay magdududa sila, ayan yung kainggitan ka, magko-cause lang ng trouble. So maganda rito, just ignore him or face with your strength energy, 'no? Para isipin mo na hindi ka na makokontrol ng takot na 'yan, 'no? At saka yung mga hidden na fears na 'yan, 'no? Kumbaga acceptance is oo, aminin mo, oo, natatakot ka maging success, natatakot ka maging failure ka. Yes, admit it to yourself. Then after niyan, alam mo hindi ka nahahawakan ng takot na 'yan, ng hidden na takot na 'yan. Because you face them by acknowledging it. Oh, yes, may takot ako. That's normal. We're human being, talagang may takot din tayo, no? Pero once you expose yan, yung mga kinakatakot mo, ibig sabihin, once na hinarap mo, everything will be fine. You are free, no? Pag nagkaroon ka ng awareness, no? At marirealize mo na hindi na yung fear na yan is nothing, na wala kang dapat ikatakot. And lahat, tandaan mo, lahat ng every successful na persons nag-i-struggle, no? Na i-release ang itong self-doubt nila, no?
lahat sila. Pero ikaw binigyan ka ng susi, binigyan ka ng parang sandata mo, the strength, no? Kahit ano pa yan, emotional pa yan, o sabihin natin ang pagiging successful mo or pagiging failure mo, sa financial pa yan, face your financial fear. Lahat na mayayaman dumadaan po sa ganyan, no? So, huwag kayong matakot, go for it, ayan. And then kung makikita mo din, dagdag ko na, kumbaga itong Angel of Abundance, ito yung harapin mo yung anxiety mo rin, no? Parang yung anxiety, pati yung fear din na block ng abundance. Kasi yan yung nagbablock sa abundance mo, sa flow ng money mo, ng abundance mo, sa karera o sa relasyon. Parang yun din ang nag-ano, yung takot, no? Harapin mo sila, no? O kita mo, at least hindi ka nang papakontrol dyan sa takot na yun. Lalong-lalo na may sandata kasi, no? Parang ngayon, harapin mo sila ngayong November, no? Ayan. And then meron ka rin si Archangel, Archangel Rachiel, spiritual understanding daw. No? So, si Archangel Rachiel, ito yung anghel na may lihim, secret at misteryo, no? Siya yung nagtatrabaho kasama ang divine law at ang cosmic truth natin, no? Ito yung spiritual understanding na sinasabi ni Archangel Rachiel. Ito yung pag-intindi rin sa pattern ng buhay mo. Ayan yung karma, ayan yung katotohanan, pinakamalalim na katotohanan. So kumbaga, ito yung malalim na katotohanan na sabi na hindi na nakikita sa surface, no? Kumbaga ito yung pag-alam sa root ng cause ng problema, no? Ito yung sabi natin, hindi lang ito sa symptoms, no? Ah, ito yung magbigay tayo ng halimbawa, na para mas lalo kong sa halip na mag-focus ka sa boredom ng Four of Cups dito, no? Ang spiritual understanding ay alamin mo kung bakit paulit-ulit mong iniiwasan ang happenings, ang joy, no? Baka may past fear ka din dati, may fear of loss ka din dati, no? Pagka know the tignan mo raw yung pinaka-root, bakit ka may anxiety, bakit ka natatakot na maging maligaya or mag-enjoy, bakit ka natatakot, no? Tignan mo raw ang pinaka-deep root, no? Pinakamalalim na dahilan bakit. Ayan. Kumbaga, analyze mo yung mga past experience mo dati. Yan ang ibig sabihin ng spiritual understanding at ibibigay sa iyo ni Archangel Rafael at makukuha mo daw pag talagang inalam mo kung anong pinagsimulan ng bakit ka naging masungit, bakit ayaw mo tumanggap na manliligaw, no? Dahil nga diyan, ngayon kung hindi mo naiintindihan dati yan, ngayon itong Nobyembre, malinaw na ibibigay sa iyo ang gabay ni Archangel Rafael, spiritual understanding. Does it make sense po ba? Malinaw, no? So, makikita mo, ah, lalaman mo yan kung bakit paulit-ulit yan, no? Kagaya din i-expose mo yan, no? Para matanggal yan, no? Para magkaroon ng linaw at lunas, no? Dahil bibigyan ka ng kasagutan ni Archangel Rafael, no? So, malalaman mo ang dahilan at makakapag-action ka right away, no? Yan. And then, ito naman, ang soul truth. Ito yung gustong malaman at ipaalam sa'yo ng iyong soul. No? Yan. When was the last time I couldn't stop laughing or smiling? O, kita mo? Hindi ka na tumatawa, hindi ka na mag-ano. Sabi dito, kailan ba last time na humalakak ka o ngumiti ka man lang? No? Kailan huling beses na hindi ka nagpapigil kailan ilang beses na hindi ka natigil ng katatawa? O, tanungin mo nga sarili mo and i-comment nyo na rin. Ayan. Para may pag-usapan tayo, okay? And then, ito rin yung, kumbaga, ang Four of Cups kasi, tignan mo itsura niya, no? O, set ko muna para makita nyo. Ganyan, no? Kumbaga, Four of Cups, ganyan siya, parang, ayan, bored na bored talaga, no? Four of Cups reverse naman siya kasi, ito yung pagkawala ng joy at lightness ang Four of Cups kasi dito, no? So, ang core issue mo, tugmang-tugma talaga, no? Hindi po ba kayo na-amaze? Tugmang-tugma, no? Kasi ito yung kailangan mo. Sinusuportahan ang apat na card na to. Ang no? Na ibig sabihin, yung joy, talaga kasiyahan. Dapat ka daw magsaya, mag-enjoy. Mag-enjoy ka ng Nobyembre para madala mo yung energy na yan, no? Kumbaga, ito rin yung sinasabi natin din yung soul truth na, yun nga, yung kumbaga,
Yung pagkawala ng joy mo at lightness mo, ito yung core issue mo. Kailangan mo magtanong kung bakit mo hinahayaan na mamatay ang kaligayahan sa buhay mo, ang happiness sa buhay mo. Ito ang first step ng pag-alis sa apathy, ay ang tawa-tawa lang. Ayan, smile-smile lang. Ang sabing ganon dito. So, babasahin natin to. Go back to a moment when you laugh. Go back to a moment when you laugh so hard. Magbalik tanaw ka rin kung kailan ka daw yung pinakamasayang masaya na hindi ka natigil na yung yan naiihi ka na, no, sa katatawa mo. Anong incident yan? Ibalik tanaw mo dahil nakakataas po ng energy yan, no? Nakakapagbago ng inyong frequency. Matatawa ka, no, habang iniisip mo yan, yon, no? Yung almost na parang maano ka na, maiihi ka na sa pants mo, no? Yan yung kailan daw yan, yan, no? I-feel mo daw uli yan, no? Parang i-visualize mo uli yung event na yan na feel the laughter at grow. Baga, ramdamin mo daw yung kasayahan na yan para maibalik ang joy mo sa kasayahan, ang kaligayahan mo na nakikita rito. Kumbaga, i-feel mo ang laughter na pagtawa mo. At pansinin mo yung body mo, nag-iiba ng energy. No? Isipin mo rin yung kailan ka namumula yung cheek mo dahil sa katatawa mo. Kumbaga, i-feel mo daw yan na lumalaki yung bibig mo kakatawa or sabihin natin yung cheek mo namumula na katatawa. No? Ayan yung, ayan yung sabihin din natin, i-feel mo rin daw yung masakit na yung bunganga mo katatawa at yung mata mo is parang nagluluhanan ng katatawa. Kailan yan? Tanungin nyo daw yung sarili nyo. Ibalik tanaw nyo daw yan. Maybe napakatagal na yan, no? Maybe there was even matagal na siguro yan, snort ng dalawang beses siguro yan, o ilan beses ba yan kayo natawa na naihi na ano. Isipin nyo daw yan, no? Always remember, laughter is a healing. No, it remind us to take life less seriously. Wag masyadong seryoso dahil ang love kailangan din tumawa ng tumawa, no? And find doon mo makikita ang joy na hinahanap na kakulangan mo rito, no? Sa apetin na to. So itong Nobyembre, tawa lang, wag mo silang pansinin, basta you're happy, no? Tumawa ka lang ng tumawa. That is because laughter is a healing, no? And babalik ang joy mo kahit paunti-unti, no? I-note mo sa sarili mo yan, nak. Laugh more often. Thrice a day, no? Gawin mong habit yan. Laugh more open. I-note mo na yan sa ano mo, sa journal mo. O, tatawa ako ng ganitong oras. Tawa ka lang pag wala kang ginagawa. Pag nasa toilet ka, tawa ka lang ng malakas. Pag hindi ka matawa, isipin mo nga kung kailangan yung namumula ka na sa katatawa, no? Kahit connected pang kaibigan mo, no? Do it daw, no? I-note mo sa sarili nyo yan. O, ngayon, ikaw naman, naisip mo na yan ngayon, today daw, kung kailan nyo napanood ito na, pilitin mong magpatawa ng isang tao. O make somebody laugh today. The time na nakita nyo to, make somebody laugh today. Pagpatawa ka daw ng tao. No? Parang ano yan, parang chain, no? Chain, laughing chain. Pagpatawa ka raw ng tao kahit in a simple way. No? Ayan, so tatandaan nyo, i-note nyo sa sarili ninyo, no? Tumawa ng madalas. Okay? At magpasaya ka ng tao sa araw na to. Once the time na napanood nyo to. Ayan. And you will see there's something will emerge sa inyo, no? And i-comment nyo po, no? I-share nyo sa akin. Ayan. Huwag nyong baliwalain yan, no? Napakaganda, napakadali po yan. Tatawa ka lang, no? Libre. Libre po tumawa. Always remember that. Okay, tignan mo naman ito. Align ka. 7-7 na. No? Ito yung progress na sabihin natin, this is the progress na dapat mong i-recognize, no? Ang 7-7, ito yung powerful na senyales ng divine alignment, no? Pag ito yung ang universe ay nagsasabing nasa tamang path ka at ang progress mo ay kumbaga napansin na, no? Ang inner work na ginagawa mo kasi nga may spiritual ano ka rito, understanding ka rito, oh. No, yung inner work na ano mo na recognize na magtiwala ka sa intuitions mo, no? Dahil tama ang flow ng destiny mo, nak, no? So always remember that. So ang affirmations dito, yung yung ano basahin ko muna ang affirmations. I blossom and bloom as I use my gift. All things simply align as I feel the feeling of divine. O yan, pwede rin gawakin ang sarili nyong affirmations. So tatagalogin ko po yung affirmations dito. Ako ay gumagapang at namumulaklak habang ginagamit ko ang aking mga regalo. No?
Lahat ng bagay ay kusang nag-a-align habang nararamdaman ko ang feeling ng divine. Ayan. So with feeling, basahin niyo po, o ulitin niyo pong ulit-ulitin niyo pong ano ko, no? Ang affirmations na to, napakinggan niyo lang, it will actually connect with you, no? So I blossom and bloom as I use my gift. All things simply align as I feel the feeling of the divine. Yan, sabihin nyo lang po yan, no? Pag sa Tagalog ulitin ko para ano tatagulogin ko, ako ang gumagapang at namumulaklak habang ginagamit ko ang aking mga regalo. Ito yung mga gift ninyo, no? Lahat ng bagay ay kusang nag-a-align habang nararamdaman ko ang feeling ng divine. Ayan, no? Ayan, so ano pa ba natin ang dapat nating liwanagin dito? So I think klarong-klaro, kompletos recados, no? Ayan, pengi naman ng like and hype dyan at saka mag-subscribe na rin po kayo, no? Ayan. At ano pa bang? Sige, bigyan natin ng summary, no? Para ulitin ko po, pag Capricorn, ang huling move mo sa Nobyembre ay yung tungkol sa pag-alis ng mental block, no? At pagyakap sa joy, sa saya, no? Bitawan mo at iwan mo ang takot na mag-decide or sabihin nating miscommunications, no? At i-return mo si temperance, panatilihin mo ang iyong patience at composure dito, no? At ang action mo ay action mo sa labanan ng boredom at tanggapin mo na ang joy at opportunities na inaalok sa iyo, no? So ito yung ano mo, ito yung regalo mo ng Disyembre, puno ng matinding inner strength, mastery, no? Dahil nasa divine alignment ka na, no? Ito na nga, 'di ba? Nakita mo yung ano na yan. Bakit kasi nagdig-deep ka dito, nako? Nagkaroon ka ng clear understanding, no? Yan po ang daloy, no? Ganda. Then as you could see, itong strength, gamitin mo to, no? Ito yung regalo mo. Nasa divine alignment ka na. So ang iyong final move, gamitin mo ang spiritual understanding, no? Para harapin mo rin ang root ng cause ng kawalan mo ng joy. At mag-take courage ka, mag-action, no? Para ma-inject mo ang excitement sa buhay mo na. Okay. Maraming salamat po and God bless you all po, no? Ayan, pa-like and subscribe po uli and God bless you. Thank you po sa mga nag-donate. Thank you po sa mga nanonood, subscriber man o hindi. Thank you so much. And God bless you all, Capricorn. See you po sa ating next reading, no? Bye-bye. The end. Have you ever felt you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you